morning mga kaparikoy, mga kaparikay. Mega love shout out kay DM Dexter. Good morning. At sa ating mga sumusuporta sa ating mga vlogs, kila Sweet Myla, si Ting Ting Wonders, kay Miranda, kay Kuya Adam, saka sino pa ba? Oh, siyempre si Kiss and Babes, si Sister, si Teresa Francisco Black, kay Bunso, at saka kay kay Pinky Moonshine. Oh, dami pa, hindi ko na mabanggit yung iba. Sino-sino pa ba? Si Bunso, no? Nabanggit ko na ba? Ayun, maraming salamat sa lahat. Di ko man nabanggit ang lahat, pero lahatin ko na kayo na papasalamat. Ayan, 1K na ang ating subscriber, at maraming salamat talaga. Sama-sama silang pagtulong para umangat itong ating subscriber. Yan, papasok na tayo sa work. Hindi na tayo nakapag-live, pero ano na lang natin ito. I-download na lang natin mamaya ito. So yun, ano mga pag-uusapan natin ngayong araw na to. So habang nag-maniho tayo, sabayan natin ang kwentuhan, diba? So hindi na mapipigilan ang pag-iba ng klima dito sa Canada, lalo na dito sa Edmonton. So kagabi ay napakahangin at parang niyayanig lahat ng mga puno. Yan. So malapit na silang nakakalbo lahat ng mga puno dito. So ilan-ilan na lang, o marami pa naman din ng mga verde pang kulay. So bali itong video na to, it takes 20 minutes kasi 20 minutes din naman ang driving ko papunta dun sa work. So tama lang din, may pang-upload tayo mamaya. At yun, dagdag din sa watch hour kung sino man yung makapagpanood sa ating mga videos. Umaga dito, napakadilim pa. So ganito ang 6:23 dito, araw ngayon ng Lunes at araw ng Tuesday o Martes sa Pilipinas. So kung 6:30 na dito, 6, 7, 8, so 8:30 na sa Pilipinas ngayon ng gabi. 6:30 naman ng umaga dito sa Canada. Ang Canada, baka inisip nyo ay ano lang, liit, pero ito ay isa ito sa pinakamalaking bansa. Kaya pag gusto mong lumabas sa area ng iyong munisipalidad o syudad, kunwari ito ay Edmonton ay city yan, at ang province namin ay Alberta. So ngayon, kung gusto mong lumabas dito sa Alberta, parang kumbaga sa atin ay from Caloocan to Quezon City. Oh, di ba? Iba na ang So dito
bago ka makakalabas, ito bayan pa lang yan, ano pa lang ba, syudad pa lang na, sa isang syudad pa lang ha. Okay, bago ka makakalabas dito papunta sa ibang lugar, ay it takes ilang oras pa, 7 hours. Yan, example ko na lang ay papuntang Saskatoon or Winnipeg. So from here going to Regina, Sakali, it takes 7 hours and a half. Di ba? Di pala, kung papunta lang pala doon, pero it takes 3 hours and a half kung papunta tayo sa ibang, at para makahati kasi 3 hours and a half going to Lloydminster. So yung kalahati ng Lloyd ay Saskatoon na. So ibang bayan na yun, ibang ano na yun, ibang syudad naman na yun. 3 hours ha, imagine yun, 3 hours. Sa kabilang bayan na nga lang, dito pa lang to sa Alberta. Kung papunta kami sa Calgary, Calgary ay pangalawang syudad dito sa Alberta. Okay, Calgary, Alberta pa din yun. Ang biyahe papunta doon ay 3 hours. Alberta pa lang yan ha. Kung pupunta ka na sa Grand Prairie o sa ibang ano, ay it takes you 5 hours. Yan na, 8 hours, 5 hours minimum bago ka makakalabas dito sa bayan na to, o bago ka ganun. Imaginein mo yun, sa 5 hours na hindi nakarating ka na ng Pangasinan. Di ba? Sa 5 hours na ilang bayan na sa Pilipinas ang mararating mo, sa dami, di ba? Samantala dito, imaginein mo kung gaano kalaki. Ganon siya kalaki talaga. At marami pang area diyan na empty. Sobra. Marami pang area na wala pang tao hanggang ngayon. At kaya nga, para magkatao sila ay nag-hire sila ng mga temporary worker na mag-open doon sa kasakali na may availability yung working doon, o work workforce. Yun nga lang, working environment ay sadyang napakalayo. At makukwento ko na lang din naman kasi nadayo na rin naman ako sa Moss Jaw. Moss Jaw ay part ng syudad nila ay Regina. Moss Jaw ay isang parang barangay sa atin, or mini town. Maliit lang na town yan. Yun, kagaya nun, hindi pa masyadong well known or na well established yung Moss Jaw dati, ay napakalit lang na bayan. Hanggang ngayon di-develop na sila ng dahan-dahan. Naalala ko pa yun dati, balikan natin 5 years ago or 6 years ago. Kasi si misis ko ay taga doon. Okay, pero dati dito yun. So nagkaroon ng papers dito sa Moss Jaw. Kaya naman ako napunta doon. Ngayon, matatawa ka o gaano talagang mabuboard ka talaga kung ikaw ay sanay ka sa syudad. Kwento ko sa inyo yung pag manood kayo na sine. Para kayong naalala ko nung maliit pa kami, pinapanood namin na uso pa rin dati yung Betamax. Hindi pala Betamax, nabuta ko ng saglit pala yung Betamax. Ang VHS ang pa noon. So kumpul-kumpul kami lahat yan, nakaupo ganyan, tapos so yung ganon din yung sinihan nila to, matatawa ka. Parang nakaupo lang kayo lahat sa maliit na mga upuan, then paano siya, then parang naka-projector lang ang sinihan nila. Naka-projector na gano'n, manonood kayo. Nakakatawa naman.
parang market ano nila na maliit lang, pumasok ka mga iskinita, mga alley, mga market alley lang, ganun. Basta walang building, as in wala, basta sari-sari store nila ay parang ano lang, parang bahay lang, ganun, na flat, parang bungalow style lang, ganun, kadali. Siyempre hindi mawawala, kaya nandun doon binabagsak yung mga TFW dati, hindi mawawala yung McDonald's, hindi din mawawala yung Tim Hortons, siyempre nandun din, Subway, hindi mawawala yan, lahat yung mga fast food na yan na ano natin, nandun yan. KFC meron, Jollibee lang wala. Tapos pag bumili ka ng alak doon, yung bilihan ng alak, mga mostly pala yung mga nagtitinda doon ay hanggang alas 5 lang. Pagdating ng alas 6, totally blackout na yan, parang pitch black na yung paligid nyo, parang nasa Pilipinas din. Makikita mo na yung lampara. Ganon ang ano nyo, ma-experience nyo sa mga maliliit na bayan. Kaya yung mga ibang Pilipino ay talagang nagstay lang sila ng longer, mga 3 years na siguro, 2 years. Ang iba hindi na nga, months lang. Pinupush through na nila na makakaalis sila doon sa lugar. Kasi talagang, tapos kung ikaw may pamilya ka pa, ano ka talaga, mahuhumsik ka. Tapos makapunta ka pa sa ano lang, nasa area na kumbaga parang forest. Paano na yun? Ano mo doon? Sa akin okay lang siguro kung ako ay malapit sa dagat, ay talagang ako ay okay lang kahit wala akong kasama, kahit wala pang television yan, ako tutuwa na ako yun, survive na ako. Siguro wala akong gagustusin, araw-araw ko nasa dagat ako na namimingwit, kumuha ng mga talaba, gano'n. Grabe, napaka busy ang ano ngayon, daan. So yun na nga, sobrang liit ng bayan pagka kayo ay nadayos o mapunta kayo sa isang lugar na gano'n. Hindi nyo lubos maisip na mabubuhay ka kaya dito. Totally, as in wala kang kakilala, wala kang kaano, lahat wala. Dumayo kayo, papunta kayo sa siyudad o kunwari sa Regina, yun, doon ka palang makakita ng may mga mall, ng may building, tapos mga traffic lights, talagang mamamangha ka sa mga ganung ano. Tapos crowded na lugar, nasa na siya, maraming tao, tapos pagbalik mo na naman dun sa bayan mo ay tapos ganyan lang kakunti kayo, magkakilala nga kayo lahat eh. Hindi nga pwedeng mababae doon sa ganong lugar eh. Huling-huli ka agad eh, tatawid ka sa McDo eh. Kapit-bahay mo na lang sa KFC, kapit-bahay mo rin sa Subway, patay, yari na. Tapos lahat kayo magkakilala. Ang kagandahan lang yung simbahan nila doon. Simbahan nila, mostly yung mga simbahan na yun, mga ano natin, ay mga puro Pilipino. Puro Pilipino ang pare nila, puro Pilipino.
So pag may mass, pag may misa, hindi Pilipino lahat ang nandun. Pilipino din ang pare nyo. Yan naman. Ayun nga lang, pag may mga party masaya din kasi nga lahat kayo magkakilala lang sa isang sa isang tao. Ganun. At ito pa ang malala dyan pagka nandun kayo sa maliit lang na lugar. Napakalala ng lamig to. Sobra. Kasi iba yung pag tumira ka rin sa syudad. Kasi yung lamig doon sa syudad, since na mainit na yung lugar, medyo ano na. So hindi na ganun ka babago din yung klima doon. Kaysa yung sa isang lugar kayo, kukunti lang kayo, ay talaga naman ang lamig, ang lamig doon napakasulit pagdating ng winter. So ganun kalala kapag kay kaya yung mga ibang mga Pilipino ay lumipat talaga kung saan yung syudad. Since ako kasi dumating ako dito na ako, hindi na ako napunta pa sa ibang lugar, dito na talaga since before. Dito na rin ako na residente lahat. Tiyaga. Yo, so malapit na tayo, kita nyo, kwentuhan lang tayo 20 minutes, so may pang upload na ako. Kaya minsan kasi mag-iisip ka kung ano yung content mo, pero yan ang magiging content natin ngayong araw na to. Ito yung kwentuhang lang. Pabilisan ulit. Yan, Amazon, nakita nyo yung gilid ko. Yan, Amazon warehouse yan. Laki niyan. Dalawa pang building nila. Malapit sa amin yung isa. Harap namin. Yan. At saka problema pa sa maliit na bayan ay mahirap pa ang yung trabaho mo na opportunity ay talagang mahirap. Kasi lang ba mga meron doon, mga fast food. Then siguro sa mga lalaki mostly, kung gusto mo medyo malaki-laki ang sweldo, mag-warehouse ka. So ang warehouse doon, mga slaughterhouse. So yung mga katayan ng mga baka o katayan ng mga baboy. Doon yun. Malaki yung mga storage nila sa farm yan puro mga farming area na yan. Farming ang pinagkakitaan ng mga tao din doon. Construction walang gaano, lang yung bahay. Sabi ko nga sa inyo, alas 7 pa lang tulog na lahat ng tao na alam mo kung pinagkaabalahan ng mga tao doon, lalo na yung mga puti, inom lang. Ang bukas doon mga bar, bukas doon yung mga tinatawag nilang VLT, mga video may mga video sila doon. Parang kumbaga sa atin may mga video karera. Mag-slot machine sila. Tapos yun, habang nagiinom may bar. Tapos yun ang kaligayahan nila. Araw-araw yan, ganun ang ginagawa ng mga tao doon. Pagkatapos ng trabaho, diretso sa bar. Ganun lang. Sabi ko, believe na ako sa mga tao na to. Chill. Ganun lang nila. Pagkatapos chill lang sila. Uwi lang sila nalasing. Ayan. Kita nyo, ang bilis. Ang bilis lang natin, di ba? 20 minutes. So, nandito na tayo. Tapos na rin ang video natin.
Hindi may pag-content na tayo mamaya. Isip pa ako ng magandang i-content iba eh. Sunod na araw. 20 minutes lang naman kasi driving. Depends sa weather condition kasi ngayon naman ay ano pa siya ngayon, wala pa snow. Okay. So kapag may snow, ayan, diba yan? 30 minutes, dating 20 minutes lang biyahe ko, mag 30 minutes na ako niyan. Kasi sa daan pa lang ay nuknukan ng maraming traffic na. Pangalawa, aksidente. Sobra. Dami. Kaya malamig na. Malamig nga. Dito muna tayo. Ayan. Ayan. Kwentuhan tayo ngayon. Mag-iilaw tayo syempre. Ayan. So pasikat pa lang yung araw. At tapos na rin ang ating video. Ayan. So magpapasalamat lang tayo sa lahat ulit. Sabay yung medyo okay siya. Ayan. Ayan, dinig nyo ako. Ayan. Okay, so dito na tayo mga kaparikoy. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay sa aking mga kwentong Buhay Canada. Kaya dito lang sa Buhay Canada.